Hello mga mahal kong viewers, mga katililing! Saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang video ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Okay, so let's start. Dali. Ibuksan na lang natin. Ayan. We have the Devil. Oy. First card is Devil. Second is Five of Pentacles. The next is Six of Wands. We have Five of Wands. We have Wheel of Fortune. Then the Hermit. We have Four of Pentacles. Three of Pentacles. And the last one, we have Two of Pentacles. Ang daming Pentacles. Okay. So, try ni Madam Orasyon na basahin ang mga barahang ito na lumabas. Okay? So, let's start from the heart of the matter. So, nakalagay dito is the Devil. Bakit the Devil? Ito yung kasalukuyan, yung ngayon. Okay. Kasi pag tatanungin natin kung ang card na ito ay yes or no, this card is a no card. Okay, guys? It's a no card. Medyo nakakatakot ang card pero wag nyong i-focus sa negatibo ang card na ito. Okay? So, try natin na maging positive. Kahit ang card na lumabas ay the Devil, it doesn't mean na totally negative siya kasi no card siya. It's a no card. Okay? So, may positive din ang card na ito. So, iyon ang ating tutukuyin sa ngayon. Pag Devil, it means kasi niyan, yan? May attachment, materialism, there is hopelessness, there's pleasure, may addiction, may temptation, or pwede rin playfulness, or may bad influence. So, it's a mix of positive and negative. Depende yan sa ina-apply mo. So, yung attachment, yun nga. Minsan, maganda yun, yung attachment. Meron kang attachment sa isang tao, sa isang bagay, pero pag too much attachment, na ka na dyan, parang na-bound ka na dyan, na-bind ka na, kumbaga may chains na nakaano sa'yo. Parang ka dyan, nabilanggo ka na dyan sa attachment na yan. Yan na yung nagiging negatibo. Too much attachment is not nice. It's not good, di ba? Same sa tao. May gusto kang tao, mahal na mahal mo ang taong ito. Yun. Okay yun na gusto mo ang isang tao, na gusto mo lagi kang nandun sa kanya. Pero pag nasusobrahan ang pagmamahal na iyon, 'di ba ang resulta hindi maganda? Hindi maganda. Nakakasakal ang pagmamahal na yan pag sobra-sobra. So, kailangan ibalanse mo ang pagmamahal mo sa tao at saka sa sarili mo. Hindi lagi na lang sa taong iyon, ibubuhos mo ang lahat ng pagmamahal mo. 'Di ba? Minsan tayo sobrang magmahal, nagpapakatanga na tayo sa isang tao. Binibigay na natin ang lahat, pera, lahat na, kahit hindi pera, effort, everything na anong meron tayo, ibinibigay natin, ibinubuhos natin sa taong ito. Kahit ang taong ito ay hindi deserving, di ba? So, yan. So, dito pinapakita ni universe sa'yo na siguro
meron kang attachment sa isang bagay, maring isang bagay ito o isang tao na siguro kailangan na hindi masyado dapat kontrolin mo ang pagiging attached mo dito sa bagay na ito or sa taong ito. Okay? Okay lang maging attached ka sa isang tao, but not too much. Not too much, okay? You should learn how to let go also. Hindi puro lang hold on, kasi hindi yun tama. So may time talaga na kailangan natin na buksan ang ating mga palad. Hindi laging nakasara, kaganyan, di ba? So dapat i-balance natin ito kasi ang magiging resulta hindi maganda. 'Di ba may kanta nga yung too much love can kill you? 'Di ba yung iba nakikita natin sa mga tragic na mga movies, anong nangyayari? 'Di ba? Pinapatay yung taong mahal na mahal mo kasi nga ayaw mo na mapunta sa iba. 'Di ba? Parang ganun. Same dun sa mga ganyang mga pangyayari. Basta yung sobra ay hindi maganda. Okay? So yan, pinapakita dito na dapat maging aware kayo sa mga feelings ninyo, sa mga ginagawa ninyo sa ngayon. Kasi baka rin, pwede rin ito na may isa kang kaibigan o yung mga tropa mo. Mga bad influence pala sila. Lagi kayong lumalabas, nagdi-disco, nagiinuman. Imbis na i-save yung pera, ayun, nadala ka na sa mga kaibigan mo kasi, ayun, gusto nyo mag-enjoy. You only live once kasi YOLO. You only live once. So, mag-enjoy na lang tayo. Mali din yun eh. Waldas ka lang ng waldas, di ba? So, yan din. Yan, ipinapakita dito. So, ano yung mga ginagawa ninyo na hindi maganda? Ipinapakita yan dito sa card na the devil sa kasalukuyan. Yung mga ginagawa mo, kahit mga maliliit na bagay lamang. Basta may negative effect. Yan, meron. Hindi naman tayo perfecto. May time talaga na hindi tayo, may ginagawa tayong kabulastugan minsan. Kahit kunti lang. Medyo pasaway din tayo, di ba? Minsan. So yun, parang reminder lang ito ni devil na maging aware tayo lagi sa ginagawa natin. So kung ano mang mga gawain yan, kailangan natin i-stop. Okay? Kasi ito yung sa kasalukuyan mo. Siguro marami ka dyang mga pinaggagawa. Hindi ko alam kung na ini-enjoy mong gawin pala. Kasi ito parang, din to parang ini-enjoy mo siya. Hindi mo gustong gawin. Pero, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Ito yon. So, kaya hindi tayo aware na yung ginagawa pala natin, hindi na pala maganda. Okay? Long term na paggawa ng ganyan, hindi maganda. Same yun sa pagdra-drugs, di ba? Sa simula, tikim-tikim mo, ayan. Tapos, enjoy ka na. Ayan, nakalimutan mo na. Ayun, ginagawa mo na lahat. And then, after that, always ka na gumagamit. Ngayon, wala ka ng pera. Anong ginagawa mo? Nakakagawa ka na ng mga kasalanan. Nagnanakaw. Di ba? Marami nagnanakaw, pumapatay para lang magkapera, para makapagdroga. Example lang yan, example. So, parang mga ganyan, ini-enjoy mo, or maging lasinggo ka, lagi ka nang umiinom, di ba? Hindi mo na ma-realize na, ginagawa mo na pala siya araw-araw, gabi-gabi, nagiging mo na yan, habit. So, yan yung ipinapakita dito ni devil, okay, guys? So, dapat maging self-aware kayo sa mga ginagawa ninyo sa pang araw-araw, lalo na sa kasalukuyan sa ngayon, ha? Kasi baka may mga bad influence kayo dyan, ng mga kaibigan o mga kakilala. So, kailangan aware kayo dyan, ha? Pagiging materialistic also, the same. Shopping lang ng shopping. Pag may kunting pera, ayun, nagpaganda, nagpa-parlor, ubos ang pera. Ganon din. Dapat marunong mag-control, ha? Mag-control sa mga gustong gawin, mga pampaganda, whatever. Okay din yan magpaganda, but not all the time, ha? Yun ang sinasabi ni devil card sa inyo. Yan, okay? Hindi yan negative actually. Nagbibigay kasi siya ng awareness sa inyo. Sa kasalukuyan yan, okay? So now let's go to your past. Ito yung past, ito yung kasalukuyan, ito yung naganap na. We have here 5 of Pentacles. Pag 5, it means conflict, may pagbabago, may mga challenges,
merong na-release or nagkaroon ng adaptability. Naganap na ito eh. So, siguro nagkaroon ka ng conflict sa isang tao dati na dahil dito, kaya napunta ka dito. Example dito, meron kang iniibig. Ayan, attachment kasi eh. And then, hindi ka pala niya gusto. May gusto siyang iba. So, ayan, para makalit-go ka, anong ginawa mo? Ayun, dito na sa kasalukuyan, naggalore ka, lahat na pinaggagawa mo. Wala ka lang pakialam, di ba? So, waldas ka dito, waldas doon para makalimutan mo siya. Punta ka na disco or naghanap ka ng iba, nakipag-chuking-chuking ka sa ibang tao para makalimutan mo siya or whatever, ano yung mga pinaggagawa mo para ka makamove on. So, parang ganyan, nagiging ano na siya, habit mo. At pag tumagal ito, hindi magiging maganda ang resulta. Okay lang gawin yan isang beses, dalawang beses, pero kung lagi na lang, mali na yan. So, siguro dahil sa nangyari dito, kaya napunta ka dito sa devil. Okay? Sa kasalukuyan. Ayan, too much attachment. So, guys, you should be aware of that. So, itry mo i-let go. Kung tao ito or yung pangarap mo ito na hindi mo nakamit, maaring kasi sa pangarap din to eh. Kasi wealth sa career, maaring sa career, natanggal ka sa trabaho or hindi ka natanggap or hindi ka nakapasa, or something na failure na nangyari sa'yo, na feeling mo you're a failure. Basta ganon, kailangan you learn how to let go and move on. Pero sa tamang paraan. Hindi nagagawa ka pa ng hindi maganda para lang makamove on. That is wrong. Okay, guys? So, yan. Connected yan dito. So, maaaring may naganap. Kaya, dito, yan na. Yun ang nangyayari dito. Marami kang pinaggagawa dito na hindi maganda. Dahil sa nangyari sa past mo. So, hindi ko alam kung ano yun. So, kayo nang bahala. You should be aware. Magmuni-muni kayo, isipin yung mabuti kung anong pinaggagawa ninyo ngayon, bakit ginagawa ninyo ito sa ngayon, anong nangyari sa inyo dati. Okay, guys? So, yan. Connected kasi yan, guys. Okay? Now, let's continue to your future. Ito yung maaring mangyari sa future. Of course, hindi naman nakasulat sa bato. Pero maaari, yung energy kasi dito, yung pinapakita, yung possible na mangyari. Kung tamang direksyon ang pipiliin ninyo, ito yung mangyayari dito. Maganda kasi. Nakalagay dito is 6 of Wands. Pag 6, it means may improvement, may harmony, may reward, may healing, tsaka may support. So dito, finally, makaka-move on ka, guys. Makaka-move on ka dito. See? Basta tama ang direksyon, magiging maganda ang resulta. May healing, may celebration, may improvement. O, ayan. See, dito lahat maganda. Kasiyahan, lahat ng positibo dito magaganap sa future pag tamang direksyon ang pupuntahan ninyo. Hindi mali. So, please, maging aware lang kayo sa mga nangyayari sa kasalukuyan para yung patutunguhan ay tama. So, yan yun, yung energy ninyo ngayon na nakikita ko. Okay, so let's go here to your next, your strength. Okay, yung strength ninyo ngayon is 5 of Wands. 5, ibig sabihin kasi niya may conflict, may pagbabago, may challenge. Diba? Sabi ko, ano to siya? Connected siya dito sa past mo. Yung strength. So, negative ang card. Okay, guys? Negative. But since nakalagay siya dito sa area ng strength mo, so it means na makakaya mo yan, ma-overcome mo ang conflict na nangyayari sa buhay mo. Yung mga challenge na dumarating sa ngayon, sa kasalukuyan, mo yan, makakaya mo siyang harapin. Okay? Yun yung maganda kasi nakalagay siya sa strength area mo dito sa taas. So, this is a very nice card. Although negative siya, honestly negative, magiging positive siya dahil sa placement ng card. Okay? So, i-explain natin more about 5 of, what is this? 5 of Wands. Ibig sabihin dito kasi, di ba, may
may conflict, may competition, may reality, challenges, disagreement, may tension. So, ang ano dito, ang positive dito, maa-avoid mo ang conflict na mangyayari. Merong respeto. Ayan ha, may cooperation. So, yan yung kabaliktaran. Okay? So, ang negative nagiging positive dahil sa placement ng card. So, kung ano ito na negatibo, yun ang sagot dito ay positibo. Kabaliktaran, guys. Okay? So, yan. So, dito nag-aaway-away sila. But since yun ang strength mo, opposite ang mangyayari dyan. Yan yung ibig sabihin yan. Magkakaroon kayo ng understanding, lalo na ikaw may more understanding sa mga bagay-bagay at hindi ka kaagad magagalit o mag-aaway kayo dahil lahat kayo mainit ang ulo. No, ikaw yung may control dito. Okay guys? Ikaw ang may control sa mga maaaring mangyari sa sitwasyon na ito. So, imbis na mapupunta na mag-aaway-away, no, mo yan, maa-avoid mo iyan sa ngayon. Kasi yan ang strength mo. Maiwasan mo ito na maganap. Okay? So, yan yung ibig sabihin. So, gamitin mo ang energy na ito sa tama. Okay, guys? So, yan. I-apply mo yan. And now, dito naman tayo sa weakness mo. Yung nakalagay dito is Wheel of Fortune. Okay. Bakit Wheel of Fortune? Yung Wheel of Fortune kasi guys, para yung karma. Okay? So, kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Yan yung ibig sabihin. Di ba? Kung ano ang gagawin mo, kung mabuti iyan, mabuti ang babalik. At kung negatibo naman, negatibo ang babalik. Or pwede rin, maaari din na kung sa ngayon nasa baba ka, bukas mapupunta ka sa taas. Walang permanente. Okay guys? So kung ngayon parang negative ka, sabi, wala na akong pag-asa, hopeless ka na. No, ngayon lang yan. Let's say naghihirap ka ngayon, hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo sa ngayon. You should be happy. Why? Kasi it's not permanent. Bukas makalawa, ikaw naman yung nasa taas. Magiging maganda naman ang sitwasyon ng buhay mo. Yan ang ibig sabihin ng Wheel of Fortune. Okay guys? But since nasa weakness mo ito, yun nga, nagiging hopeless ka siguro sa ngayon. Hindi ka na naniniwala sa swerte o kahit sa Panginoon, parang iniisip mo na wala nang pakialam sa iyo ang Panginoon, ganyan. Parang yun, negative ang mo sa isip mo ngayon, very down ka. Hindi ka na naniniwala sa mga swerte, ganyan, sa mga blessings. Hindi totoo yan. Walang Diyos. Siguro parang ganyan yung naiisip mo. Basta parang nawawalan ka ng pag-asa. Kasi ito yung weakness mo eh. So ngayon na aware ka sa weakness mo, wag mong pairalin yan. Instead, ito ang pairalin mo sa taas, yung strength mo. Maging more understanding. Yan. Ha? I-apply mo yung wisdom mo. Okay? About sa mga bagay-bagay na ito. Maaring nangyari ito dahil ganito. Isipin mo. Okay? Huwag masyadong negatibo lagi. Kasi ito negatibo to dito eh. Parang feeling mo, always ka na lang talo. Talo ka sa lahat ng bagay. No, may times talaga natatalo tayo. Ganun talaga ang laro ng buhay, di ba? Hindi, not all the time, lagi tayong panalo kasi walang point yun. Pag lagi ka na lang panalo, nabuhay pa tayo. Walang meaning yung buhay natin kung laging panalo. Walang challenge, di ba? So, challenge lang yan. Okay? So, yun ang sabi ni Universe. Now, let's continue dito sa wealth area mo. Ito yung area ng wealth at career, tsaka health. We have the Hermit. O, ayan. Yun yung ginagawa mo dito, guys. Nag-o-observe ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Yan yung Hermit. Okay? Pag Hermit kasi, parang gusto mong mapag-isa, you want solitude, but you gain wisdom and awareness sa ginagawa mo na nag-o-observe ka lang, tahimik ka, hindi ka maingay. Nanonood ka lang sa mga tao sa paligid mo, sa mga nangyayari, sa mga nagaganap, mga sitwasyon sa buhay.
parang inoobserbaran mo yon. So yun, dahil doon, nagkakagain ka ng awareness tsaka wisdom. So yan yung positive dito, guys. When it comes to your wealth, especially let's say sa negosyo, sa kapirahan, nag-o-observe ka. So yun, you learn a lot while observing it. Ha? Papaano mapapalago ang negosyo, siguro ganyan. Papaano ako magiging healthy, ganun din. Paano ako magiging sexy, paano mawawala ang bilbil ko sa tiyan. Basta anything na gusto mong ma-learn. Ayan, dito yan. I-apply mo ang hermit kasi ito yung energy mo sa ngayon. Okay? Ayan, meron kang self-analysis. Ayan, of your thoughts and feelings. Yan ang ibig sabihin nito. Okay? May solitude. Okay, so let's go to the next. We have 4 of Pentacles. Ito naman yung mindset mo ito dito sa area na to. Okay? Kasi ito yung air sign dito. Ha? Kung dito earth, dito naman air sign. So sa air sign kasi sa mindset mo, yun, attachment ulit. See? Balik ka na naman dito kay devil. Tingnan mo yung pusa. Ikaw ito na pusa, hawak-hawak mo yung mga kayamanan mo. Ayaw mong i-let go. So ito yung mga bagay, mga material na bagay ito. Umaaring tao ito. Basta anything that is you can touch na physical. Too much attachment. Too much attached ka sa bagay na ito. Lalo na sa isip mo. Nag-overthink ka na lahat. So, negative siya, guys, ha? So, binibigyan ka ng awareness na huwag masyadong attach sa bagay na ito. Kung ano man ito na you are attached. Kasi naka-attach ka talaga. Inulit-ulit. Dalawa yan, ha? You are attached with something. Para sa'yo, something that is important na mahirap mong pakawalan. Yan, guys. Pinapakita dito. So, hindi rin yan maganda ang magiging epekto, guys, ha? Okay? Pero maaari din, ito ay about security, money. So, hinahawakan mong mabuti ang pera mo para hindi mawala. Pero pag too much kasi yan, naapektuhan ka din, na-stress ka. Maaari kang ma-burn out kasi na-stress ka na masyado. Yun nga, dapat try mo kontrolin mo sarili mo. Huwag too much attached with something, ha? Too much attachment is not good. Yun yung sabi. Dapat ma-release mo rin yan. Yung attachment mo sa bagay na yan. Oo, importante nga ang bagay na yan para sa'yo. Pero try mo na huwag masyadong mahigpit ang kapit kasi hindi maganda ang resulta niyan. Ha? Alam nyo yan. No need of explanation. Okay? Now, let's go to your, naman to dito, fire element. Ito yung alab ng puso mo, yung will mo. Kung gaano kalakas yung will mo sa ngayon. Okay, so we have here 3 of Pentacles. Anong ibig sabihin dito? Ayan, meron ditong teamwork. You are building together. Ayan, yung ibig sabihin. May planning. Basta hindi isang tao lang ang involved dito. May mga taong involved sa'yo dito. Na merong planning, nagplaplano kayo ng isang bagay. Hindi ko alam kung anong pinaplano ninyong gawin. Basta meron kayong gagawin. Merong teamwork dito na nakikita. Maring katrabaho mo. Ito mga kaibigan o kapamilya, whatever. Basta may gagawin kayo na kailangan ng teamwork at camaraderie. Okay? Yan. Yan yung pinapakita dito sa card. So, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa dito. Kung ano man ang gagawin mo sa ngayon, kailangan mo ng mga tao. Huwag isarili. Yan yung ipinapakita ni universe. Huwag mong isarili ang bagay na ito. Kung may gagawin ka, may problemang dapat solusyonan, huwag mong hayaan na ikaw lang mag-isa ang gagawa. You need people. Yan yung ibig sabihin dito sa card, ha? So, hanapin mo ang mga taong ito na magiging ka-teamwork mo. So, sila ang tutulong sa iyo sa bagay na ito na gagawin mo.
Hindi ko alam kung ano to, plano mo, whatever. Basta yun, ha? You need people beside you. Okay? Huwag magsarili dito, ha? Yan yung ibig sabihin. And the last, we have here your feelings. Your relationship to other people. Ito yon, water sign. Yung nakalagay dito is 2 of Pentacles. Ibig sabihin dito, merong balance. May mga decision na gagawin. You have to set priorities. Maaari ding multitasking. May mga pagbabago na gagawin mo. So yun, nagmo-multitasking ka, may gagawin ka, so busy ka dito. So maaaring connected ito dito, ha? Sa 3 of Pentacles mo. So yan, you are so busy dito. May ginagawa ka dito. So hindi ko alam kung ano to, so kaya nga kailangan mo ng mga tao na tutulong sa'yo. Huwag mong isarili kasi marami kang gagawin. Mahirapan ka niyan pag mag-isa ka lang. I-juggle mo yan. Ito, gagawin ko, ito, at the same time, hindi mo yan kaya. 'Di ba? Example sa bahay, magluluto ka tapos maglilinis ka at the same time. Kaya mo bang gawin yun? At the same time? Di ba hindi? So, kailangan mo ng mga tao. Parang example yan. Okay, magmamaniho ka ng sasakyan tapos anong gagawin mo? Mag-aano ka rin. Anong gagawin mo? Tatawag ka sa telepono. For example, di ba mahirap gawin yun? Or kakamutin mo yung likod mo kasi Makati at the same time nagda-drive ka. Tapos magme-makeup ka pa sa while nagdra-drive, 'di ba? Marami yang ganyan nagte-text while nagda-drive. O ano mangyayari? Ayun, disgrasya. So yan, kailangan mo ng mga tao din na tutulong, okay? Kung kailangan talaga na may kakamot sa likod mo kasi masyadong talaga sa likod, Makati while nagda-drive ka, 'di ba? Ang hirap nun mag-drive na Makati ang likod, 'di ba? Dalawa lang yung kamay natin, na hawak ng kamanibela o paano na yan yung isa. Tapos mag-text ka pa, o ayun, yung mata mo, dalawa lang din, o titingin sa daan, tapos titingin sa telepono. Pwede ba yun? At the same time? So yun, ha? Nagja-juggle ka, yun, na-stress ka dito. So kailangan mo ng mga tao na tutulong sa'yo. Yun yung ibig sabihin, ha? Hindi literal, but yung mga situation, whatever it is na gagawin mo, you need people. So yun. Yun ang mensahe ni universe. Okay? So let's continue to the next additional message from the universe. So we have here, the best way to predict the future is to create it. Of course, kasi lahat ng mga prediction ay hindi naman yan, walang kasiguraduhan yan. It's not written on the stone. Ikaw pa rin ang gagawa ng mga decision mo sa buhay. So yun, ikaw ang gagawa ng future mo. Ito ay pawang mga gabay lang. Kung saan patungo, yung pwede mong gawin, yung mga choices mo, ikaw pa rin ang gagawa, okay? Binibigyan ka lang ng awareness kung ano ang mga choices na pwede mong gawin. Yun, ha? I repeat, the best way to predict the future is to create it. So, ikaw pa rin mismo ang gagawa ng future mo. So, yun ang ibig sabihin. Now, let's continue. Next is feather. Think first before you judge. O, ayan, yun nga. Kasi minsan, yung nakikita natin, hindi pala tama. May time na nakatago yung meaning. Whatever it is, mag-judge tayo, maging judgmental tayo sa mga tao, di ba? Marami yan sa, SOCMED. Nag-post ng picture, ayan, ginudge ka agad. Hindi pa nga kilala yung tao, nakita lang yung picture, marami ng dada. Di ba? So, please, wag. You have to think first before you judge. Isipin mo, bakit ito yung pinost niya? Bakit ganito siya? Bakit ganito? 'Di ba? Intindihin mo ang sitwasyon. Kung hindi mo kilala ang tao, hindi ka basta-basta magja-judge kasi hindi mo alam. 'Di ba? Maraming mga marites, lang pala yun, AI. Hindi pala totoo. Fake news pala yun. O ayun, sinabihan mo na ng masasama yung taong ito kasi ito ganito ganyan. Sabi doon sa nakapost, negatibo ang taong ito, may ginawa siya, ganito nagnakaw, bla bla bla. Yun pala hindi totoo kasi fake news, fake lang kasi AI lang pala yun, create lang. Kinopya lang yung mukha niya na parang siya. Inagaw yung identity niya. 'Di ba? Kawawa naman yung tao, siya na nga ang biktima. Ayan. Siniraan pa, binash pa, 'di ba? Delikado na ngayon kasi marami ng AI.
Ninanakaw yung mga ano mo, pictures mo, tas gagawin sa mga kabulastugan. Kaya guys, ang akin lang ay we should always be kind to everyone. Okay? Kasi hindi natin alam yung mga nangyayari sa mga tao. Hindi natin nakikita ang totoo. We are blinded. Yung kung ano lang nakikita sa picture, yun lang nakikita natin. Hindi natin alam talaga kung ano, 'di ba? Hindi natin kilala yung tao. Like mga artista, ganun din. Huwag tayong magja-judge kaagad, guys. Mga marites, ha? Kasi isipin mo, kung gawin yun sa iyo, di ba, hindi maganda din. Masasaktan tayo, di ba? So, let's just, ano na lang, choose to be kind. As always, ha? Yun na lang. Be kind. Kasi pag kind tayo, naiiwasan nating mag-judge sa mga tao sa paligid natin. Okay, guys? So, yun lang. Ha? So, okay, guys. So, pag may gusto kayong sabihin o isulat, ayan, lagay sa comment section, ha? Ang mga gusto ninyong i-manifest. Kung may mga bagay din kayong gusto ninyong i-manifest. Or pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below, ha? Okay. So, kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makatutulong ito upang maabot ng video ito ng iba na maaaring nangangailangan ito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now, Madam Orasyon, at your service.